What's up mga idol? Macau coach lifetime ban, grabe ang sinabi sa Gilas. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. May isang quick update lang tayo sandali, dahil ayon mismo kay Coach Tim ay hindi na daw makakapaglaro ang kanilang sharpshooter na si Calvin Oftana, sa kadahilan ng may injury daw siyang iniinda noong finals pa. Ang high flyer naman na si Renz Obando ay hindi na rin makakasama sa laban sa Saudi Arabia, dahil hindi siya nag-attend ng kahit isang practice man lang sa Gilas dahil member siya ng SGA Philippines na lumaban sa Jones Cup. Kaya malamang sa malamang, ang dalawang Hinebra boys na sina Troy Rosario at RJ Abarientos ay official nang kasama sa lineup ng Gilas. Okay pa din naman ito dahil kabisado na nila ang triangle system ni Coach Tim. Samantala, lumipat na tayo sa kabilang balita. Alam naman nating lahat kung gaano kaganda ang panalo nila sa send-off showdown nila kontra Macau Black Bears. Isang big-time comeback win kasi ang ginawa nila. Sino ba naman ang mag-aakala na from being down by as many as 22 points, makakapag-comeback pa pala ang ating mahal na Gilas Pilipinas? Nakakabilib ito considering na sobrang pangit ang laro nila sa first half. Binuhat sila ng ating pambansang bayani sa larangan ng basketball na si Justin Brownlee. Napakadaming beses na nating nakita ang mga unbelievable performance niya habang suot niya ang Gilas Pilipinas jersey. Pero maliban nga sa panalo na yan, ang isa sa pinaka-nag-trending talaga sa laban na ito ay ang short-tempered at mainit na ulo na coach ng Macau na si Garrett Kelly. Talagang frustrated siya sa naging laban na ito. Una ay hindi siya masaya sa officiating, feeling nga daw niya ay pabor sa Gilas ang mga tawag ng mga referees. Kaya nga dahil sa reklamo niya ay tinawagan siya ng technical fouls, walang tigil talaga ang pagreklamo niya. May balita naman na kumakalat ngayon at sinasabing gusto daw makipag-away ni Coach Garrett Kelly sa mga FIBA officials pati na sa ibang coaching staff ng Gilas, kaya nahaharap siya ngayon sa possible lifetime ban. Paalala ko lang na ito ay based lamang sa mga kumakalat sa social media, pero kung sakaling totoo man ang mga balita ay hindi naman siguro tama na lifetime ban agad, okay na siguro ang multa para kahit papano ay mag-learn ng lesson. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.